Sa Pilipinas, binabago ng e-wallet ang pamamaraan ng buhay natin. Dahil kung noon, barya at perang papel lamang ang laman ng ating mga pitaka, ngayon, kahit cellphone na lamang at debit cards ang bitbit ay sapat na upang makabili ng mga serbisyo at produkto. Sa panahon ngayon, mapapansin sa karamihan na ang simpleng pagko-commute, pagbabayad ng mga gastusan, pagbili ng pagkain at ang mga bagay na kailangan natin sa pang-araw-araw ay unti-unti nang naging parte nito ang paggamit ng e-wallets. Sa bawat beep, scan at top, makikita natin that the Philippines is slowly shifting into a cashless society. Ang Pilipinas ay isa sa mangingilang bansa na may malaking porsyon ng population na may access sa internet. Ayon sa isang datos ng Data Portal, 97.5 million na Pilipino o 83.3% of the Philippine population ang may access rito. Dahilan na rin sa kung bakit nga ba yumayabong ang mga taong gumagamit ng e-wallet. Sa taong 2022, 257.5 million e-wallets accounts were recorded na kung saan tumaas pa hanggang sa 393.6 million by the year of 2023. Ngayon, milyon-milyong Pilipino ang gumagamit na ng e-wallet. With GCash and Maya leading the way, the digital payment market is growing faster than ever. Pero, paano nga ba nagsimula mula sa physical transaction hanggang sa naging makabago o advanced na pagpalitan ng pera? Mula pa man nung unang panahon, ang mga tao may kanya-kanya ng sistema sa kung paano nila punan ang kanilang pangangailangan. Unang-una na rito ay ang barter system. O di kaya ang pagpapalitan ng mga tao ng gamit o mga bagay-bagay, ang pinakaunang formal na purchase system na kung saan ang dalawang panig ay nagkakasundo na makipagpalitan ng mga bagay na kapwa nila kailangan nang hindi iniintindi ang tiyak na halaga o presyo ng bawat produkto. Halimbawa na rito, manok para sa baka, baka naman para sa baboy, at baboy naman para sa mga damit. Isang sistema na kung saan tiwala at pakikipagsunduan ang mahalaga. Kinalaunan, habang sa patagal ng panahon, ang mundo ay nagbabago rin. Kasabay nito ay ang pagbabago ng mga bagay-bagay at kasama na rito ay ang pakipagpalitan o kalakalan. Mula barter system, commodity system, metallic money, paper money, hanggang sa ngayon, digital or e-wallet. Pero, paano nga ba humantong sa ganito? Nagsimula ito noong 1987 nang maglunsad ang Coca-Cola Company ng ilang vending machines na tumatanggap ng bayad gamit ang mobile phones, particularly via messages. Ito ang isa sa mga pinakaunang halimbawa ng modernong digital payment system. Sa parehong panahon, nagsimula na ring umusbong ang iba't ibang paraan ng electronics transaction habang mas lumuunlad ang technology at mas maraming tao ang nagkakaroon ng access sa internet. Pagsapit ng 1998, ipinanganak ang PayPal, ang kauna-unahang malakihang digital wallet platform na nagbigay daan sa ligtas na pagpapadala ng pera via online. Dahil dito, lalong dumami ang kumpiyansa ng mga tao sa paggamit ng digital transactions at unti-unting nabubuksan ang pinto para sa mas mabilis, mas simple at mas modernong paraan ng pagbayad. Sa pagdating ng 2000s, nagsimulang pumasok ang konsepto ng mobile wallets, lalo na magsimulang gumamit ang mga bansa tulad ng Japan ng teknolohiyang tap-to-pay gamit ang cellphones. Habang patuloy na umuunlad ang mga smartphones, naging possible na rin na ilagay sa isang device ang pera, ID at iba pang impormasyon. Sanhi ng tuluyan ng pag-usbong ng mga modernong e-wallet na kilala natin ngayon. Sa Pilipinas, unti-unti na rin nakikilala ang digital wallets. Dahil dito, dumarami ang paraan ng pagbabayad katulad ng bills,
load, remittance hanggang pamimili online. Cash has always been more than a medium of exchange. It reflects culture, trust, and economic activity. That's why innovation like e-wallet carries so much weight in Filipino society. Dahil sa dumarami na rin ang smartphone at mas mabilis and efficient ang internet access ay unti-unti na rin nagiging mainstream para sa mga Pilipino ang paggamit ng e-wallets o digital wallet. Noon ay iilan lamang ang mayroong e-wallet accounts, ngunit dahil sa new normal na ating nararanasan ngayon ay halos lahat na ng mga estudyante, manggagawa, commuter at maging ang mga magulang natin na bumibili sa palengke ay may e-wallet account na rin. What started as a convenience for a few has now become a necessity for many. Para sa mga kabataan Pilipino, partikular ang mga estudyante ng Kolehiyo ng Iba, nakilala namin sila, Cassandra at Chrysler, na gumagamit ng e-wallet sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Pero, paano nga ba nila ginagamit ito? At anong kanilang pananaw patungkol dito? Gaano kadalas mo ginagamit ang e-wallet sa araw-araw mong buhay or sa daily basis mo? Ginagamit ko yung e-wallets mostly once or twice a week lang. Just before lang ng first day of classes ko or during my free time lang. Sakto lang, mga pag halimbawa wala akong masyadong dalang cash or like nanghihingi akong pera sa nanay ko, ganun. Anong mga karaniwang bagay na binabayaran mo gamit ito, ng e-wallet? Mostly yung mga binibili ko lang din, like halimbawa sa karinderya, ganun. Pero minsan sa mga din, sa mga pang Shopee, ganun. Like Shopee Pay. Pagkain at pagload ng data. Pero mostly ginagamit ko siya sa pagload ng data since umalis ako minsan during weekends and kailangan ko talaga ng internet eh. Anong sitwasyon mo mas pinipili yung cash? Ang situation kapag gusto kong gamitin yung cash ay kapag kasi since most mga e-wallets ay kailangan ng internet para gamitin. So kaya kung wala akong internet, ang ginagamit ko ay cash talaga. Mag-slow kasi akong tao kaya nawawala ko yung wallet ko. Kaya mas gusto ko yung nag-i-wallet na lang. Kasi kapag ka e-wallet, hindi ko siya nawawala. At the same time, nasa akin lang din siya. Nang wala siya sa akin physically. Kailan ka nagsimula gumamit ng e-wallet? Siguro a year from now lang din. Kasi parang hindi ko siya nagugustuhan dati. Kasi parang ang daming nawawala, na-i-scaman. Nakatulong ba sa'yo yung e-wallet sa paghawak ng allowance at pagbabudget? Sa pagbabudget hindi, pero sa allowance, oo. Kasi kapag sa allowance, kahit malayo ako or kahit nasaan akong part ng Muntinlupa, nakukuha ko pa rin yung allowance ko. Sa oras na dapat ko siya makuha. Pero sa pagbabudget kasi, pag nare-realize ko may pera ako sa GCash, parang iniisip ko na okay lang yan, may pera naman ako sa GCash, magagamit ko pa rin yan. Kaya hindi siya nakakatulong masyado sa pagbabudget. Paano mo naman sinubaybay yung gastos mo dito? Sa GCash. Sa GCash kasi meron siyang parang history, something like that. Tapos sa history na yun, makikita ko nakadepende sa akin kung from the past 7 days or the past 3 weeks or the past month, kung ilan na yung pumapasok na pera sa akin at kung ilan na yung nilalabas kong pera at kung magkano at kung kailan yung nakikita. Kaya nakikita ko kung masyado na ba ako magastos or masyadong okay lang. Yung mga feature ng e-wallet na nagustuhan mo para gamitin mo yan? Ang features, yan yung pag-purchase ng mga gamit. Kahit cashless purchase ba yun? Cashless purchase ba yun? Cashless purchase, tapos pag-transfer ng cash to other people. Kaya nga sinabi ko kanina, kahit nasa ang part ako ng Muntinlupa or kahit sa ang part ng kapag halimbawa kailangan ko ng pera or fast cash, pwede ko na agad manghingi sa ibang tao na hindi
hindi malapit sa akin or malayo, hindi ko na rin sila kailangan puntahan doon. At the same time, one day process. At the same time, kumbaga parang same yung bilis niya. Kapag kasend sa akin, nasa akin agad. Hindi na tulad ng mga dati na kailangan pa mag-remit sa mga teller, ayun, sa mga bangko-bangko. Sa tingin mo, mas ligtas ba o mas delikado ang paggamit ng e-wallet kaysa sa pagdala ng cash? And bakit mo nasabi yan? Delikado siya. Delikado siya ang paggamit ng e-wallet. Kaya sasabi ko kanina, since kailangan ng internet ng internet para paggamit yung e-date ng e-wallet. Pero I think na hindi siya very useful. Useful in many ways kasi pwede siyang I think na since e-wallet pwede siyang may tendency na ma-hack po siya or may mga scam po na mangyari dun sa e-wallet po. Yan po. For me, same lang din ng risk kasi kung sa e-wallet kasi may mga times na halimbawa may misclick ko yung pagbabayad kahit hindi ko naman intention na bayaran or may mga mag-i-scam na may mga link na kasi ngayon na parang pag pinindot mo magmumukhang ganun yung itsura talaga pero at the same time magiging pang scam pala yun. Pero ang risk din naman ng hawak-hawak mo ng cash mo ay pwede ka rin haplutan sa labas or maiwan mo or mawala mo or ma-misplace mo yung gamit mo. Kaya same lang din naman siya ng risk. Pero mas prefer ko pa rin yung e-wallet kasi for now, hindi pa naman ako na i-scam or hindi pa naman ako nagkakaroon ng maling desisyon sa buhay sa e-wallet. Paano ginagamit ng mga kaibigan mo o kaklase mong e-wallet? Karaniwan ba ito sa mga estudyante? Then, if nakikita mo ba ang pagkakaiba ng paggamit ng mas bata at matandang tao? Yung mga klase ko, nakita ko sila gumagamit ng e-wallet pero not all the time lang po. Hindi po siya common among sa students po kasi I think na they are more po sila since mostly cash po sila. I think na wala pa silang account account in e-wallet po. Nakita ko sa between sa mga bata at matanda po is yung mga younger people po ay I think dependent sa e-wallet kaysa sa mga cash. Cash. Pero yung mga matanda naman po I think since they are more experienced sa paggamit ng cash po. I think Kumpara sa e-wallet. Ginagamit nila yung e-wallet katulad lang din ng paggamit nila sa cash. Kasi one time, nasa jeep, tapos parang kinapos yung isa. Sinabi na lang na, Gcash ko na lang sa'yo yung 13, na parang nagpapahiram lang ng cash itself din. At the same time, pag nanghehiram ng, mga small amount lang din naman, Gcash pa rin yung ginagamit nila, or kahit anong e-wallet pa rin yung ginagamit nila. Naranasan mo na ba magkaroon ng problema sa e-wallet? Pagka may mga times na na-down yung Gcash, like, nagkakaroon sila ng problem sa kanila. Pero okay lang din naman kasi naasikaso din agad. Like, parang siguro about 3 hours lang din yung pagka-down ng pinaka-app. I think na yung pagiging dependent niya dyan sa e-wallet, dapat hindi pa tayo dependent sa e-wallet kasi meron po siyang disadvantage nga po. Kaya sabi ko na meron po siyang disadvantage sa paggamit ng e-wallet, katulad po ng walang internet, di ka makapagamit ng e-wallet kapag walang internet at pwede ka rin ma-scam doon. Kaya I think na it's better na gumamit po tayo I think it's better po tayo na gumamit ng e-wallet at cash po in case
as parang they are both dependent, parang sila ay pero I think they are both very Co-exist yun. coexist po kasi since yung e-wallet naman po ay is parang more on parang storage po siya ng mga pera. Problem in terms of like scamming, walang internet na daanan mo. Sa scam, hindi pa. Sana what? Sa walang internet. Oo, kasi may mga lugar na hindi ganun kalakas yung signal ko. Eh, parang nadidelay yung pagbabayad ko na nahihirapan akong kumuha ng signal. Eh di parang ano lang, limited lang. Di, Nagbago ba parang dito sa paggamit ng e-wallet matapos ma-encounter mo yung mga challenges? Hindi naman kasi na-realize ko din naman na parang since maganda yung pinaka-privilege ko, may mga downside din kasi siya. Kaya okay lang din ako. Sa tingin mo, possible ba na sa lifetime natin, mawawala na yung halaga ng cash sa society natin? For me, hindi. Kasi may mga tao pa din na skeptic sa mga online na ganyan. Especially yung mga tao sa yung mga taong madaling ma-scam or madala sa mga mabubulaklak na salita sa online. Kaya siguro hindi rin siya ma-integrate fully sa society natin as of today. Sa tingin mo, possible bang mabuhay ng walang cash ang mga estudyante katulad mo sa hinaharap? At bakit? Not very secured yung secured yung Mga e-wallet. mga e-wallet natin since may tendency po siya mahack at may scam. And also dapat po I think na yung e-wallet is pwede po siya maging online or offline as in usage po. Pwede po for transfer po ng cash into e-cash, depende in offline po. Pero pag transaction po, kailangan po na online. Ayun po. Anong mga kailangan or sa tingin mo ang magbago para maging possible yung pagiging cashless ng bansa natin in the future? No. Kasi since yung e-wallet ay yes, very very convenient siya. Very convenient siya, di mo na kailangan magdala ng mga pera, yung mga physical money ganun. Pero I think na importante rin kasi yung cash talaga since ito yung talagang very siya, very yung parang cultural object ng ating country siya. Para sa mga kabataang Pilipino, ang paggamit ng e-wallet ay hindi na lamang sabay sa uso o trends, ay bagkos parte na rin ng ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ngunit ano nga bang nagtulak sa mga Pilipino na mag-shift mula sa physical money hanggang sa digital cash? Kasagutan ng maraming ito ay dahil sa matay ng convenience, security, and in-app promos na nagbibigay dagdag innovation para sa mga users nito. Binabago ng e-wallet ang pamamaraan sa kung paano ito magpagtransak, katulad na lamang sa transportasyon, remittance sa mga OFW at kalakalan. Para sa marami, ito ang tulay patungo sa mas inklusibong financial system na kung saan marami nang may access sa banking at financial services kahit na nasa malayong lugar ka pa man din. Paano mo karaniwang ginagamit ang iyong e-wallet kapag bumabiyahe o bumibili ng mga iyong pangunahing pangangailangan po? At kung maaari po, pakikwento po kung yung isang araw niyo po ng pag-commute po gamit po yung e-wallet po. Oh, okay. Minsan kasi pag nagpo-commute ako, mostly gumagamit ako ng e-trip, yung Tripico card. So, naglo-load ako through GCash. Minsan from BPI,
through GCash. Mag-scan ako sa kanila para ma-load ko dun sa Tripico card ko. So, yun ang ginagamit ko from Alabang up to Ayala. So, from there, yun ang gamit ko. So, apa naman sa workplace ko, nagbabayad ako through BPI Bank. Kasi yung GCash ko, which is nasira yung GCash ko, nagkaroon ng problema. So, ginagamit ko through bank transfer every time. So, yun yung gamit ko every time na kahit ako sa pantry, bibila ako ng something sa 7-Eleven or sa Lawson or sa McDo, gano'n. So, through phone na lang ang ginagamit ko the usual. Hindi ako, it's a cashless. Pala yung i-wallet po. Sometimes it's more convenient than to have cash. But there's still a disadvantage. Kasi sometimes you need cash because may mga bus kasi na they're not accepting Tripico card. So you need cash. Tapos sometimes like 7-Eleven, mostly 7-Eleven, sira yung machine. So it's very hard to purchase something kasi especially you're using e-wallet. So we can't able to purchase the specific store. So we need cash. So kailangan namin mag-over still ng cash. But the good thing that you don't have cash, kasi there's advantage and disadvantage eh. Yun na nga yung disadvantage. But yung advantage naman ng wala kang cash, hindi ka ganun kagastos. Kasi you control your expenses. Kasi pagka may cash ka, nakikita ka under something gusto mo na gato, so tuloy-tuloy. Ang ending, wala na, hindi mo na mamalayan. So at least sa cashless may control ka eh. Kasi kung magkano yung amount specific, minsan nga may discount pa eh. Or likely there's a discount like travel ka for Tripico card, you're using Tripico card. Mostly pag magbabayad ako ng True Cash, it's 50 pesos to 16 pesos nag-range yung bus. But pag may ginamit kang card, which is to Tripico, 47.69 lang ang binabayaran ko instead of 50 pesos. So, may discount. Paggamit mo ng e-wallet sa iyong araw-araw na gawain po. Ano ang pinakamagandang bagay na sa paggamit nito kapag nagmamadali ka? Ayun nga, pag nakakalimutan ko magbigay ng baon sa anak ko. So, na-transfer ko na lang sa kanya. Kaya alam ng anak ko yun na tuwing morning, nakakalimutan ko magbigay ng baon sa gabi kasi pang gabi pasok ko. So, kinabukasan ng morning ang pasok ko. So, send na lang through GCash. So, yun yung nagiging mode of baon. Mas nadali ba mo bang nababayaran o ang mga pamasahe, pagkain o mga bayarin gamit ang e-wallet kaysa cash? Minsan. Kasi, ang lang sa kanya convenient, di mo na kailangan umalis pag through e-wallet ang gamit mo. For example, Meralco bills. You don't need to go to Meralco Center to pay your bills. Kasi just one click. Especially, for example, ako nagbayad ako sa Imperial. Kasi kumuha ako ng ref. So, ang mode of payment is through GCash yung ginagawa. So, hindi na ako kailangan pumunta sa ibang outlet para magbayad ng bills ko. Kaya lang, sometimes, hindi rin maganda kasi, alam mo, minsan may delay. Minsan yung posting, nakakaroon ng glitch sa system. So, ang sabi nila, even though nakabayad ka na, still, it's not posted to their system. Unlike magbabayad ka ng personal, automatically posted. Kaya nga sabi sa'yo, both sides, there's advantage and disadvantage for using e-wallets. Ma-improve po ba yung mga e-wallets po? Oo, so may mga improvement pa rin dapat ginagawa. Ano yung mga una pong karanasan mo sa paggamit po ng e-wallet? Ano ang mga naramdaman mo noon kumpara sa nararamdaman po ngayon na ganito na po yung e-wallet mo? Yung una, syempre parang, parang weird. Kasi magbabayad ka through phone. Before na kailangan may cash sa wallet, may cash sa visa, aalis ka. Tapos ngayon, nagkukulat ka na lang. Kaya lang kailangan you usually have this internet connection. Otherwise, hindi mo siya magagamit. Kasi, nowadays, alam naman natin ang internet is everything that's going through na everybody's using. Kaya yun lang ang the sad things. Pag wala kang internet or na-expired yung internet connection mo, hindi mo na magagamit yung e-wallet mo. It's so sad. So,
yun na gusto mo mag-purchase, hindi ka makapag-purchase. So, you need to have cash. May mga pagkakataon po ba na mas gusto mo pa rin gumamit ng cash po kaysa e-wallet katulad ng Gcash po? Bakit sa tingin mo po mas maigi po ang cash sa mga sitwasyon yun? Sa akin, kasi sometimes mas prefer kong cash, sometimes mas prefer kong cash. Kasi hindi mo masabi kasi minsan pupunta ka sa isang lugar, alam mo may naman kasi e-wallet. Unfortunately, kasi the signal was poor. So, paano mo siya Inconvenient po. magamit? Napaka-hassle niya. So, the best thing, the best way talaga is you should still have cash on your pocket. Kasi, hindi siya convenient pagka, napunta ka sa isang, kasi hindi naman pare-pareho ng place na the usual na may signal, high signal ka. Ang hirap kasi kung wala kang signal, hindi ka rin siya magagamit. Naranasan mo pa bang magkaroon po ng problema sa paggamit po ng e-wallet habang nagko-commute po? Katulad po ng mga walang iba. Pero syempre, naranasan natin yan. Ano po yung mga ginagawa mo po sa mga sitwasyon na ganun po? Pag gano'n, out of nowhere, edi, call a friend, chat a friend, napasend ka muna ng kahit 10, gano'n. Ka muna ng 10 ka muna, borrow ka muna ng 10 from Gcash para loadon ka. Wala ka namang option Especially pag ang pera mo nasa e-wallet. So wala, kailangan mo wait. Kasi di ba ngayon may free data, yun, nagagamit natin. Chat ka na, load mo naman ako kasi hindi ako makapag-cash out, hindi ako makapag-delay. Wala ka naman choice Sa tingin mo po ba, mas napapadali pa ng e-wallet ang pampublikong transportasyon at mga maliit na transaction po? Oo naman, mag-delay. Bakit po? Kasi one tap lang andun na, hindi mo na kailangan magsukli Tsaka puro exact amount lang yung binabayad mo. So, hindi mo na kailangan magantay ng sukli. Kasi hindi ko man nila lahat. Minsan may syunga-syunga talaga na alam mo yun, kulang-kulang yung sukli. Manonotice mo na lalo na mamadali ka. Malayo ka na, kulang yung sukli. So, babalik ka. Nakakaya po minsan pag... Diba? Ayun din. Sa panahon na. Pag ikaw yung nagtatrabaho na, wala nang hiya-hiya, ultimo piso kukunin mo siya. Paano po nakaka-apekto po yung mga promo, tapos yung mga discount po? Mga gantimpala sa decision mo gumamit ng e-wallet. Patulad po sa mga coupon po. Ay, dami ako na. Ganda siya kasi katulad sa company ko, dito nakakuha ako. Ngayon meron akong coupon na worth 200. Pwede ko siya gamitin sa Jollibee anytime. Sa SF, pag wala akong pera, nagagamit ko siya. Eto, katulad dito, sample nitong papel na to. Akala nila papel lang kung ang cellphone ko nila lang worth 200 pesos. Ngayon na lang. Pag dinala mo sa SM to or sa Jollibee, may credit to. Pero hindi mo rin masasabi kasi pag may cash ka, ganun din. So, pwede kasing safe ka through e-wallet kasi walang makuha sa'yo. Yung nga lang, if you drop your phone. Kasi hindi mo masasabi, minsan nakakatulog ka sa biyahe, pabis mo lang ka ng phone. Pero in terms na may dala na pera, mas safe siya. Na nasa phone lang. Ito po yung last na question po na. Sa tingin mo po ba, handa na ang karamihan sa mga commuter sa ating bansa po para sa isang ganap po na cashless na po yung sistema ng pagbabayad po sa transportasyon po natin sa pang-araw-araw po. Actually, mas nalilin. Cashless. Mas maganda yung cashless kasi way back nung nasa Dubai ako, cashless ang mode of transportation namin. Aside from taxi. Kumpara po sa Dito sa atin, mas ako sa cashless. Kasi one tap lang siya Tatap na lang yung card mo So, hindi mo na kailangan kasi minsan yung mga conductor, hindi naman sila split. Yung pag mga hindi na rin po nagdi-discount po yung iba. Order. At saka yung maganda lang doon, mas less discounted siya. Instead of 50 nga, binabayaran ko na lang is 47, 67, gano'n lang binabayaran ko instead of 50 pesos. So, Pag card ang gamit ko. sa tingin niyo po,
Yung Pilipinas po, handa na po ba talaga? O Hindi. may kulang ka po? Hindi. As long as maraming corruption, never magiging handa ang Pilipinas. Sige. Salamat. Reality check, maraming buhaya sa atin. Kasi kung walang mga politikong buhaya or corrupt, alam mo, kaya natin makipagsabay sa ibang bansa. In terms of technology, kaya naman. Kahit kayo, lalo kayo mga kabataan, malalaman nyo. Kasi ako nung kabataan ko, dead na. Kaya lang, sa ngayon, nag-work na ako. Katulad ko, kano tax ang pinakita sa akin. So, ano yung nakikita ko? Puro palpak lang siya. Bubayad ako ng tax. Magkano tax na binabayaran ko monthly? Sayang naman. Diba? Tapos makikita mo yung project palpak. Ang sakit, diba? Upang tuluyan na mas maging cashless ang ating bansa, kailangan magkaroon ng mas matatag na infrastruktura at ligtas na cybersecurity para sa mga users na to. Dahil sa ganitong paraan, masisiguradong protektado ang bawat transaksyon at may tiwala ang bawat Pilipino sa paggamit ng teknolohiyang ito.